Alright mga parekoy. So maliban sa motovlogging at mga DIY tutorials dito sa aking channel, so naisipan ko na naisama din sa aking channel or sa aking content yung nature ng aking work. And I think interesting yung aking trabaho and makapagbibigay ng ideya or inspirasyon sa ating mga viewers. So nagtatrabaho po ako sa isang construction. So mayroon akong sinusupervise na isang construction ng isang bahay na kung saan itutur ko kayo at ipapakita ko sa inyo yung usual na construction na I think magbibigay ng ideya sa bawat viewers na gustong magpatayo ng kanilang dream house. So ipapakita ko doon kung ano yung mga materials na ginamit at kung paano yung usual or methods ng isang construction. So ako po si Sid Martinez at isa po akong arkitekto. So sa aking profesyon ay baguhan pa lang ako at patuloy pa rin ang learning sa buhay ko. So alright, so without further ado, let's go. Intro. So alright. So ito yung ating proposed design and yun na yung actual natin. So okay. So yung design versus actual. So ayan. So kung titignan natin, medyo kahawig naman na ng konti. Alright. So okay, so nandito tayo ngayon sa aming ongoing construction. So bale, ito po ay isang one story na residential lang. So yung part na yon na mayroong color yellow na gate, that is existing. So bale, isa siyang storage or parking. So meron kasing truck dyan na nakapark, so kaya ganyan siya kalaki. So dito sa design natin or sa construction natin dito, itong building na to at yung portion na yan, yan yung mga ongoing or new construction. So bali sa design natin, yung area na yung existing na yun ay in-incorporate na natin sa ating design. So bale, kung makikita natin doon sa ating design, yung facades na yon nilagay na namin siya dyan. So bale, kinonnect na namin. Okay. So okay, so itutour ko lang kayo dito sa aming ongoing na construction. So tayo yung nag-design nito and at the same time tayo na rin yung nagsusupervise ng construction na ito. So maybe i-explain ko lang sa inyo kung ano yung mga design na nilapat natin dito sa ating construction. So mag-start tayo dito sa mga fence, kasi yung mga fence ang una nating makikita. So sa design ng fence natin, okay, lapitan natin. Okay, so dito sa mga fence na ito, kung mapapansin natin, ito ay ginawa naming precast concrete. So ito ay mga precast concrete, pero actually originally yung idea nito ay idea mismo ng owner ng house na ito. So ang pinakang gusto niya or ang pinakang purpose niya dito sa fence na ito, kung mapapansin nyo, meron siyang mga gap yan. Kasi ang gusto ng owner, yung fence niya, ang gusto niya sa design ng kanyang fence, kahit papano true and true yung natural air ventilation. So kumbaga may ventilation pa rin, hindi siya totally sarado. So kaya na-come up ang ganitong design. So actually very simple lang naman yung design namin na ito, na isa lang siyang meron lang siyang patulis sa design, tapos nilagyan ko lang nitong konting molding nito sa gitna. So yan yung ating fence, or yan yung aming fence. Okay, puntahan natin dito. So kung paano namin to in-install, so bali ang ginawa namin dito sa mga precast concrete fence na yan, kung makikita nyo, meron siyang pinakang beam doon sa kanyang ilalim. So yan yung nag-hold doon sa ating mga precast concrete. So pinatayo muna namin siya dyan, and tapos linagyan namin ng mga scaffolding para hindi siya matumba, and after that saka namin binuhusan yung part na yan. At yan na, siya na yung pinakang reinforcement na siya na yung mismo nag-hold dyan sa mga concrete precast fence natin. So
So okay, so very bare concrete pa lang siya, so wala pa siyang kahit anong pintura or masilya. So okay, so hindi pa siya tapos. Alright, so pasok tayo dito. So itong area na to na una nating papasukan, yan, meron kami diyang napakahabang canopy. So okay, so ito ay gate lang ito. Yung entrance na ito ay entrance ito sa kanilang parking area. So pag pumasok tayo dito, yan, yan, so yung napakalawak na area na yan, yung nakikita nyo na yan, yan ay isa lamang yung garage. Alright. Or sabi ko nga kanina, hindi na ito matatawag na garage, so parking area na siguro ang tawag dito. So may sukat ito na 10 by 15 meters. Actually doon sa pader na yun sa likod pa, garage pa rin yun. So ito yung design na gusto nung owner ng house na ito. So sa taas wala pa kaming bubong, so pero ready na siya for roofing. So naka-install na rin yung ating mga trusses. So yan din yung design ng trusses natin, na as much as possible, since parking area siya or garage area siya, ay dapat wala tayong mga support or poste na pwedeng makaharang sa gitna. So kaya ang design ng trusses natin is very long span yung kanyang design. So far okay naman. Okay, so yung design ng aming trusses, dahil nga walang masyadong mapapagpatungan yung mga trusses natin, so bali sa design na yan ay naglagay kami ng mga cantilever beam na kung saan sa dulo ng mga trusses doon siya nakapatong. So sa dulo ng mga trusses nandun yung cantilever beam, and ayan, meron siyang kapartner syempre doon. Tapos itong side ng wall nito, yan ay sagad na sa property line, so consider na siya na firewall. Kaya lang kung mapapansin natin, alam kasi naman natin, or doon pa sa mga hindi pa nakakalam, na pag sinabing firewall or sagad ka sa property line ay dapat walang opening. Sinasabi yun sa National Building Code na dapat pagka firewall ang iyong wall or sagad ka sa property line, wala dapat opening or butas, or wala dapat na bintana. Pero bakit may opening dyan? Alright, okay, so later on tatakpan namin yan. So hindi siya totally opening, so naglagay lang kami dyan kasi mag-i-install tayo dyan ng mga glass block. So actually pinapayagan naman yung glass block sa mga firewall. So yung mga makakapal na salamin, alam naman natin yon, yung mga glass block. Okay, so para pumasok pa rin, kasi imagine natin pag may bubong na ito, ang mangyayari dito medyo magiging madilim ito. So para pumasok pa rin naman yung natural light ventilation, kahit pa paano may liwanag, so kaya mas maganda yung glass block yung ilalagay natin dyan. Alright, tapos sa taas nyan ng mga kasama dyan, yung mga cantilever na yan, ay nandyan yung ating inside concrete gutter. So napakahaba ng concrete gutter na yan hanggang doon dulo, bali nasa 30 meters. Alright, okay, so dito tayo. Alright, so ito actually yung pinakang bahay. Actually yung bahay na ito ay isang, although this is new construction, pero actually itong ginagawa naming bahay na ito ay 3 rooms lang ito. So 1, 2, 3. So merong master bedroom at yung dalawa ay mga bedroom lang. At itong construction na ito ay extension lang nung existing nung owner, kasi sa likod niyan meron silang existing na bahay doon sa likod. So bali ito extension lang ito. Alright, so manonotice natin meron tayo dito mga design na anong tawag dito. So tinatawag namin itong mga concrete trellis. Yan, so yan, mga kaek-ekan design lang yan. So okay, so bilang yung mga arkitekto kasi parang hindi sila tawag nito, every time na magdi-design kasi yung mga arkitekto parang hindi sila satisfied sa design nila hanggat hindi sila nakakapaglagay ng yung mga irregular forms. So irregular, o yung mga tatingin natin ay mga hindi siya totally vertical or mga unstable na figure. So kaya yung mga kaek-ekan design lang yan. Alright.
Anyway, joke lang. So kahit pa paano may purpose naman itong ating mga concrete trellis. So kung bakit meron siya dyan, maliban sa mga kaek-ekan design ng isang arkitekto. Okay. So itong portion kasi ng building na ito, bale, yung facing kasi nito ay nakaharap siya sa west direction, kung saan yung araw ay palubog, kung saan yung araw hapon. Na kung saan nandun yung sunset. So kumpara sa sunset versus sunrise, mas maganda na kung yung bahay mo as much as possible nakaharap ito sa sunrise, kasi nga mas fresh yung init na nakukuha natin sa sunrise kumpara sa sunset or sa hapon. So pagkahapon kasi masyadong mainit, pagkahapon kasi masyadong malakas yung rays or masyadong mainit yung buga ng araw. So kahit papano yung mga concrete trellis na yan ay nagsisilbing barrier or nagtatrap siya doon sa direct sunlight papunta doon sa dalawa nating bedroom. Yan. So yun yung isa sa mga purpose niya, maliban sa mga kaek-ekan design yan. Alright. So okay. So kung makikita natin doon sa taas, meron tayong mga passage. Okay. Kasi kung titignan natin sa design, hindi dito masyado kita. Ito. So ito yung design natin. So dito sa taas na ito, yung passage na yan, ay maglalagay tayo dyan ng mga decorative stone. Okay. So same din dito sa baba or sa bottom nitong ating mga concrete trellis. So ayan. So ayan. Yan. So kaya ang finish niya ay mga wrap finish pa lang kumpara doon sa kanyang taas may masilya na kami. So masilya pa lang yung mga color white na yan, hindi yan primer. So masilya pa lang. So sa lahat ng passage na yan naka wrap finish pa lang kami, kasi nga doon sa design natin or sa proposed design natin maglalagay tayo dyan ng mga decorative stone. Okay. Alright. So dito tayo sa pinakang harap ng ating building. So alright. So ito yung harap ng building, and at the same time yung room na yan ay yan yung ating master bedroom. So, sa design natin meron kami ditong canopy. So medyo hindi naman kahalawakan yung span ng canopy na yan, pero yung span na yan simula doon sa pader hanggang papunta dito ay 1.5 meters. So yan yung mga design ng mga arkitekto. Ayaw nilang mayroong, pagdating sa mga canopy, ayaw nila na mayroong mga beam na nakikita sa baba. So as much as possible, gusto nila kung canopy, flat lang siya, ganyan. Ang gusto nila yung mga masyado mahabang span na cantilever. Alright. So doon sa taas natin doon sa parting taas, merong ang pinakang design natin doon sa ating, kung makikita nyo, merong texture yung ating wall. So doon sa part na yon, naglagay kami doon ng texture ng mga vertical moldings na concrete. Anyway, so meron akong explanation na ginawa doon sa mga texture na nilagay namin doon sa taas. Mga vertical moldings ang pinakang texture natin doon. So okay, kung titignan natin dito sa ilalim ng ating canopy, yan. So okay, meron na kaming mga abang na junction box para sa ating mga lights. Okay. Tapos meron din tayo, hindi nawawala pagka canopy, very common yung paglalagay ng groove, or ang pinakang term dyan, tamang term dyan ay tinatawag yan na drip mold. Okay, lapitan natin. Alright, hulog tayo dito. Alright. So kung makikita natin, meron kami diyang drip mold na nilagay. So very simple lang, or very common yung paglalagay ng drip mold sa mga canopy, kung saan pa man sa mga canopies. Usually sa mga canopies natin siya nakikita. Yung drip mold na yan, minsan binabaliwala lang yan during construction. So kadalasan sa ginagawa sa drip mold na yan ay usual na ginagawa during construction ay yung PVC pipe na ginagawa natin sa linya ng water, or minsan naman yung PVC pipe na ginagamit sa electrical, yan yung binibiyak, tapos siya yung ini-install dyan during
concrete pouring or during doon sa pagbuhos. Tapos pag tinanggal na, so yun na, magkakaroon na ng drip mold. Okay lang naman yun, kaya lang minsan doon pa lang kasi sa pag-install ng PVC ay hindi maganda yung nagiging result. So bale, kadalasan sa drip mold ay hindi natin pinapansin, hindi maganda yung pagka-install or yung pagkalagay. So dito, nagawa namin ng paraan na kahit papano straight na straight yung drip mold na yan. Tingnan natin. So kung makikita natin yung drip mold na yan, ayan, para sa akin maganda yung pagka-install dyan sa ginawa namin. So kung titingnan natin, simula doon hanggang dyan, ginawa na namin siya actually design. So eto na yan, kung lalapitan natin, so meron kami dyang in-embed na tawag nito, aluminum tubular. So ang size ng aluminum tubular na nilagay namin dyan bago plasteran or doon bago buhusan, naglagay kami dyan ng aluminum tubular na 1 half by 1. Tapos kinat namin into 2 pieces. Tapos yan, so yung isang kalahati, tapos yung isang kalahati, so yan yung in-embed namin dyan. So siya na yung nagsisilbing groove or drip mold doon sa ating canopy. So maganda yung naging result kasi nga pantay na pantay. Alright, same din sa mga ginawa namin treatment texture doon sa ating mga wall. So kung makikita natin, may linagay kaming mga aluminum tubular na nagsisilbing groove design doon sa ating texture sa ating wall. So yung paglalagay ng aluminum tubular ay napapadali yung trabaho ng isang mason. Kasi nga iilan lang sa mga mason or sa mga worker, skilled worker yung nakakagawa ng groove or ng corners na straight na straight. So medyo mahirap hanapin yung mga ganong klaseng mason. So para hindi na sila mahirapan, so yan yung naisip naming procedure doon sa ating concrete texture na paglalagay ng isang groove. Alright, so naglagay na lang kami ng biniak na aluminum tubular. So dito naman ang linagay namin dyan ay 1 by 1 na tubular. So pag hinati namin, so magiging na lang siyang 1 half by 1. Alright. So alright, dito pala, so ongoing yung paghukay namin para sa septic tank. So later on naman siguro yung video natin para dyan sa septic tank. So alright. So okay, so meron dito, ito ay plant box. So maglalagay din tayo dito ng decorative stone. Same din dito, dyan sa naka-offset na wall na yan, hanggang sa taas, hanggang dun sa taas. Okay. Alright, so dito sa video na to ay more on exterior passage lang muna siguro yung i-explain natin. So sa mga susunod ng video, saka naman natin papasokin yung interior. Alright. Anyways, ito pala yung dito na sa likod, no, or sa loob na ng part ng ating mga precast concrete fence. So kung makikita natin doon sa design natin, dito sa loob ay plain lang siya, unlike doon sa labas na meron kaming additional na naka-offset or na naka-molding. So dito ay bare lang siya, plain lang. So kung mapapansin nyo, pag dito mo siya tinignan, nakikita mo yung labas or na see-through siya. So habang pag dito mo siya tignan, hindi mo makikita yung other side. Pero pag dito, so yan kasi yung gusto ng ating owner. So makikita mo yung loob or labas pag tinignan mo siya sa side. Pero pag gusto mo tignan directly ganyan, hindi mo makikita yung other side. Alright. So okay, so yan yung kanina nasabi ko sa inyo na existing. So meron siyang mga naka-store na mga materyales para sa construction. Tapos ito yung new construction natin, which is ito nga sabi ko kanina, ito ay master bedroom. So yung butas na yon para sa window type na aircon. So window type lang yung gusto ng owner pagdating sa mga air condition. So lahat yan ng bintana, merong mga abang na kami para sa mga window type na aircon. So okay, so dun simula sa taas, maglalagay tayo dun ng concrete, maglalagay tayo dun ng decorative stone hanggang dyan, hanggang sa plant box. Alright. So okay, anyways, dito pala sa mga concrete trellis natin na pag-agrehan namin ng owner na dyan sa parting taas, dyan sa ibabaw nyan ay mag-i-install kami dyan ng tempered glass
Pwede naman kasi yung very common na ginagamit yan pagdating dyan sa mga gusto nating roof na see-through, common na nilalagay dyan ay yung polycarbonate. So kaya lang alam niya kasi na yung polycarbonate ay hindi siya pang matagalan, so madali siyang masira. So kung may budget lang naman, tempered glass yung the best. Alright, so okay, so ito yung ito yung master bedroom, ito yung bedroom 2, at dyan naman yung bedroom 3. So okay, so yan yung last na bedroom. So doon sa taas, kung makikita natin, mayroon kami doon mga decorative blocks. So pina-install, idea din siya ng owner. So nagpalagay siya dyan para nagsisilbi, or ang purpose niyan, yan na yung magiging ventilation nung kisame. Ventilation siya dito. Yan, makikita natin. Yan. So yan kasi yung sa loob ng kisame niyan. So kung makikita na dito sa other side niya, so nagsisilbi siyang ventilation doon sa kisame ng ating building. So mga decorative blocks. So kung mapapansin nyo, yung mga kisame namin ay meron ng mga ceiling joist or ceiling framing. At kung mapapansin nyo rin, mga kahoy yung in-install namin dyan. Kasi nga yung owner natin medyo wood lover siya. So ayaw niya nung usual na ginagamit natin ngayon, or yung mga latest na materials na ginagamit ngayon sa kisame, yung mga metal paring. So mas gusto niya yung wood, since meron siyang mga source na makukuhanan ng mga wood. Alright. And of course, yung wood, treated siya ng wood preservative. So isa sa mga common na pang treatment sa kanya ay yung brand ng Solignum. Alright. So ganun din sa ating mga trusses, hindi lang siguro na papansin sa ating video. So ang trusses framing natin, or ang roof framing natin, ay combination ng steel at wood. So yung mga trusses natin ay steel, pero yung mga purlins natin ay wood siya. Right. Yan, lahat ng purlins natin ay wood. So kung metal, C-purlins yung kadalasang ini-install dyan, or metal purlins. Pero pag wood, so wood purlins siya. Alright, so itong garage area na ito ay well compacted na yung aming soil dito sa baba. So yung garage area na ito ay compacted na ito. So ready na for flooring ito. So bali inaantay na lang namin yung pang gravel bedding namin dito na i-deliver, tapos ilalagay na namin yung gravel bed. And lalatagan na namin ang mga rebars and bubuhusan na namin. Maybe next week. Tapos dito sa design pala nung ito ay garage or parking area, dito na side ay nagpalagay yung owner natin ng isang open canal. Yan, kung makikita natin, lalagyan namin yan ng grills. So meron kaming binili sa Wilcon Hardware na specific na grills na ilalagay namin dyan. Kasi ang purpose nya, every time kasi na kung sakali man masama yung panahon na hindi maiwasan papasok dito yung tubig, so yan, diretso siya dyan sa open canal na yan. And at the same time, yung mga downspout namin ay nandyan na rin siya, dyan na rin siya babagsak. Alright. At para kusang pumunta doon yung tubig, yung flooring namin dito ay naka-slope ng konti papunta doon. So pag nagwashing sila dito, pwede na silang magwashing, hindi na mahihirapan na yung tubig ay itatapon nila or papapuntahin nila sa drainage. So kusa na siyang pupunta doon sa ating mga open canal. Alright. Okay, so dito na part, ito yung parking or garage area. Dito na part, meron ditong building or rooms. So yung pinto na yan, meron siyang room dyan. Ang purpose niyan, isa siyang storage para doon sa mga gamit ng ating owner. So storage room siya. At etong kwarto na ito, yan, lalapitan natin. Yan. Ito ay driver's quarter. Okay, so naglagay ng room yung ating owner para sa kanyang driver. So driver's quarter. So ongoing pa yung construction niya. Ayan, dito natin.
So dyan yung main door ng driver's quarter. So meron siyang of course bintana, at doon na side yun ay CR para sa driver's quarters. So yung access niya sa labas na, para at the same time common CR na din siya para sa maybe sa mga bisita, or kung para madali, instead na yung pinto niyan ay nasa loob niyan. Alright. So yung kulay blue na yan, na pader na yan, yan yung existing na house ng owner. So sa kabila nandun yung kanilang house. So ito ay part pa rin ng extension ito. So simula dito, kung titignan natin, doon sa dulo ay gate para sa garage. Dito sa dulo ay another gate pa rin, and another garage area pa rin ito. Alright, so ibig sabihin merong lane dyan at merong lane doon. So dalawang lote na kasi itong nabili niya. So bali dalawang block na ito. So isa dito, consider din na front yan, and of course consider din na front yung nandoon. So ganun kalawak yung garage area ng bahay na ito. This is also another 10 by 15 meters, kasama na yan hanggang dyan sa dulo niya. And then sa kabila another 10 by 15 meters. So 150, 150, that is total of 300 square meter para sa garage, minus yung etong driver's quarter. Alright. So alright. So kung kanina doon sa pinakita natin, dito naman yung other side ng building natin. So ito yung design, ito yung kabilang lane. Dako lang, daming batit. So okay, so ito yung other side ng building natin. So yan yung ating proposed design, and yan yung actual. Alright. So okay. So yan, ito na yan. So yung part na yan, tapos yan yun sa actual. So okay, meron pa rin kami diyang napakahabang canopy. So doon sa mga molding na nakikita natin, maglalagay pa rin tayo dyan ng mga decorative stone. So ito yung another na entrance doon sa ating garage area or parking area. Okay, tapos ito yung existing na house ng owner, yung kulay blue na yan. Tapos yung existing frontage nila ay i-modify or i-renovate din natin yan katulad nito. Yan. So yan yung proposed design natin sa owner, and so far okay naman sa kanya yung ganyang design. Okay, so titingnan natin dito. So okay, yan yung proposed natin. So yan yung babaguhin natin, yung frontage niyan. So from that, i-convert natin into this. Alright, so papunta pa lang kami doon. Okay, so yan yung existing, and yan yung new construction or extension, yung other side ng building. Alright, so okay, so siguro hanggang dito na lang muna. So maybe sa mga next na video ipapakita natin yung interior and yung other details ng ating construction. Alright.